Ngayon ang panahon para magtulungan. Ngayon ang panahon para maipakita natin sa buong mundo ang katangian ng bayanihan na nasa puso ng bawat Pilipino. Bawat isa sa atin ay may magagawa namang paraan para makatulong. Pagtitipid man, pagtulong sa kapwa, o kahit sa pamamahagi ng tamang impormasyon at hindi pagkakalat ng fake news. Huwag naman sana tayong magdagdag pa sa problema. Lahat tayo ay kailangan magtulungan. Alalahanin natin ang pagmamahal natin sa ating mga kababayan. Huwag natin kakalimutan na kapag pinabayaan natin ang isa sa atin, napabayaan na natin ang buong bansa. Asahan naman ninyo na nandito lang ang pamahalaan bilang inyong takbuhan at sandalan. Maraming salamat po. Babay magka nga makita ra mo tang kuan. Sinabi niya na 1,000,000% na papanagutin ng Vice Presidente ang mga korap o gumawa ng anomalya sa pondo ng bayan, especially the flood control projects. Kaya ang hamon natin mismo kay Congressman Toby Chanco para makatunayan niya to, hindi ba dapat kahit hindi pa presidente, ang Vice Presidente dapat nagtatrabaho na siya para mapanagot ang mga di umanong korap, lalong-lalo na doon sa mga ghost projects noong panahon ng kanyang ama. Madali naman niya malalaman kung sino involved dito, tanongin lamang niya ang dating sekretary ng DPWH na ngayon ay si Secretary or rather Senator Mark Villar. Hanggang hindi ito nagagawa, ang sabi nga natin, maaaring nanlilin lang si Secretary or rather Congressman Toby Chanco. So, sa ngayon pa lamang, hindi dapat niya sirain ang anumang institusyon ng gobyerno, lalo na kung saan siya kung saan siya nakakasama or where he belongs, diba? Sa institusyon where he belongs. Hindi dapat niya sinisiraan, lalo na wala siyang ebidensya. Kawawa ang mga Pilipino sa mga taong puro fake news ang inihahatid sa atin. Katulad ng sinabi ng ating Pangulo sa kanyang mensahe, iwasan po nating magbigay ng fake news. At kasama na po kayo doon, Congressman Toby Chanco. Wala naman tayong dina-downplay. Ito po kasi yung totoong sitwasyon. Nagsusumika po ang pamahalaan sa utos ng Pangulo na dapat hindi magkulang ang supply ng produktong petrolyo. Lahat ginagawa. Nandiyan na rin po ang pagbibigay ng tulong ng DSWD, nandiyan po ang pagtatrabaho ng DOE, pati po ng DA at ibang ahensya. Isama na po natin ang DSWD. So in other words, ayaw po na maramdaman ng mga kababayan natin na may kulang tayo sa supply. Kumpleto po ang supplies natin sa crudo, sa oil, sa fuel, pati po sa pagkain. So, siguro po kung ikukumpara sa ibang bansa, mas napagbibigyan po ng atensyon ng Pangulo na dapat na ang mga kababayan natin, kahit presyo po ay tumataas dahil nga po ito ay dulot ng sigalot sa Middle East, gusto niyang iparamdam ng Pangulo na kaya ng gobyerno, nandiyan ang gobyerno para sa taong bayan, at hindi po pababayaan ng Pangulo at ng gobyerno ang mga nararanasan natin. Pero, katulad ng sinabi niya sa kanyang mensahe, tayo po ay magtulungan. Kung may kailangan matipid, natin mapapasubalian, we just cannot ignore the issue that there is really crisis in Middle East. At nagiging parte po tayo dito, kahit gustuhin, hindi man natin gustuhin, talaga pong maaapektuhan tayo. Atin ng oil crisis, maliwanag din po ang sinabi ni Secretary Sharon Garin ng DOE. Na sa ngayon ay hindi pa kinukonsidera na mayroon tayong oil crisis dahil kumpleto po tayo at enough po ang supply ng langis. At nagpupursige po ang DOE at ang pamahalang ito sa utos na rin po ni Pangulo Marcos Jr. na hindi mawala ng patid, hindi mapatid ang supply ng langis
o produktong petrolyo sa ating bansa. Sa katunayan, sinabi po ni Secretary Garin na mayroon na pong negosasyon patungkol sa 440,000 barrels ng fuel. At sa susunod naman po ay mayroon 600,000 barrels na maaari po tayong maangkat. Ang sinasabi po natin na wala pa po at hindi po pa dinideklara na mayroon tayong oil crisis dahil nga po sapat ang supply sa ngayon. Most probably, according to Secretary Sharon, ang nagkakaroon lamang po ng issue ay tungkol sa presyo. Dahil alam naman po natin kung ano ang nangyayari na krisis sa Middle East. Ang nais pong sabihin ng Pangulo patungkol sa oil crisis, pinapatungkulan niya po doon ay ang oil crisis sa Middle East. Pero sa ngayon po, sa atin at sa payo na rin po ng Secretary Garin sa ating Pangulo, wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Last na Mahalagang mag-declare na sila ng state of national emergency dahil nasa emergency level na ang estado ng napakaraming pamilyang Pilipino. Nung tumaas yung presyo ng gasolina at diesel, ramdam na ramdam yan ng napakaraming Pilipino. So unang-una, pag may state of national emergency, pwede silang maglagay ng price ceiling sa mga essential goods. Pangalawa, yung ayuda na nilaan namin sa 2026 budget, ilabas na at ibigay na sa transport workers at suporta sa mga MSME. Mahalaga na walang magsasarang negosyo sa panahon ng krisis na ito. At pangatlo, babantayan natin na yung mga ginawa namin sa Senado, pagtanggal ng excise tax, yung giving the President powers to suspend the excise tax, at itong ayudang ito, babantayan namin na mapunta talaga ito sa taong bayan. kailangan makinig at umaksyon ang pamahalaan sa daing ng ating mga tsuper at commuter. Ngayong tataas na naman ang presyo ng langis. Dumarami ang gustong magtipid at sumakay sa public transport pero kumukonte ang bumabiyahing PUVs dahil sa lugi. We badly need concrete transport solutions way beyond the suspension of excise taxes. Magandang simula ang 5,000 pesos transport subsidy pero kulang iyan at dapat palawakin. Yung isang unit ng modern jeepney ngayon, lugi na ng 1,000 pesos kada araw ng biyahe. I filed Senate Bill number 1986, which proposes a 52.8 billion pesos subsidy package, part of which is a 12 billion peso fund for transport subsidy. Malaking bagay iyan sa ating transport sector, sa ating PUV drivers, delivery riders, at TNVS drivers. Beyond drivers, dapat din tulungan ang transport cooperatives na sumasapo sa gastos ng diesel at sa pagbayad ng bank loans para sa mga bagong jeep. Sa pamamagitan ng expanded service contracting program, magagawa ng transport co-ops ang trabaho nila at babiyahe ang mga tsuper sa kanilang ruta imbes na tumigil at umasa sa ayuda. Dapat din pabilisin ang distribution ng transport subsidies at alisin ang red tape. Halimbawa, dapat ayusin ang first owner rule sa pagrehistro sa ayuda dahil pahirap ito sa maraming operator o tsuper na second or third owner na ng kanilang jeepney units. Ang mahalaga, agarang kumilos ang Malacanang at ang buong gobyerno. Huwag na natin hintayin na maparalisa ang buong transport sector at tumaas lalo ang presyo ng bilihin. Pagsikapan natin ang mga solusyon na hinihintay ng taong bayan. So ngayong umaga po ay muli ako magpa-file ng cyber libel charges laban dun sa 18 ex-soldiers. Ito ay bunga nung kanilang mga interviews after nung kanilang press con a few weeks ago. So bawat interview na lalabas sila, maka-expect sila ng kaso laban sa kanila. Yan po. So maybe particularly na sinabi nila na binanggit nila sa Na yun nga, na nagbigay ako ng pera sa ICC, na tumanggap ako ng mali-maletang pera at kung ano-ano, na lahat ng minention nila about me doon sa kanilang affidavit, doon sa kanilang press con, doon sa kanilang mga subsequent interviews, bawat isang
bawat isang occasion na lumabas sila at nagsalita at nagbigay ng kasinungalingan, lahat ito ay kakasuhan ko. Sir, Yun ano po po yan. yung nakikita niyo pong glaring inconsistency sa mga sinasabi nila? Doon sa akin talagang it's a lie, di ba? And they know that. Ngayon ito ang importante, within the next few weeks mabubuo na yung picture kasi may mga dati silang kasamahan na naalokan ng pera para lumabas. So within the next few weeks mabubuo na yung kwento na ito. At meron na sa kanilang iba na na bumibigay na at malapit na magsabi ng totoo. Yan po yan. Ilan po yung mga sinasabi niyong naalukan din na mga kasama nila? At least 5. Doon sa 18, sir? No. Mga dati nilang mga kasamahan. So, inalukan din ng pera para lumabas. Pero hindi nila tinanggap. So, yun ang dito. Sir, nasa nangyari. active pa po ba yung 5 na ito, sir? Or mga retiryado na rin po? Meron nasa active, merong mga retired rin. Sir, tatayo po sila against this 18 people? We'll see. I will not preempt their moves. Pero dito sa mismo sa 18 na to, may mga umamin na talagang wala silang alam. Okay, kaya nabubuo na yung picture dito. At tinuturo nila kung sino yung nag-alok sa kanila, sino yung nagdidikta kung ano yung sasabihin nila. Yan po yun. Sir, Yung mga sinasabi niyo bumibigay, so yung mga sinasabi niyo bumibigay, paano po nakadating sa inyo yung history? Automatic po ba sa capitalism or meron sa Hindi ko na lang muna sasabihin kung ano yung source ko, basta mababalitaan nyo na rin lang yan within the next few weeks. Information? Kasi recently lang nagpunta sila sa NBI to testify na they are legit daw. Ha? Kasi nung last week, nung nakaraan, pag 18 Marines nagpunta po sa NBI. Oo. Kasi tinitestify nila na totoo yung mga nasa affidavit nila. Walang ganon. Nabasa nyo ba yung pinirmahan nila na affidavit? No sir, but they appeared In the NBI, sir? They appeared sa NBI Yes sir. twice. Yes. Yung pangalawa, di ba, in-interview sila individually. So, nakita nyo na yung pinirmahan nila? No, sir, Hindi pa. So, darating tayo dyan. Basta't may mga umamin na hindi nila alam kung ano talaga yung mga isinulat doon sa original affidavit nila. Sir, Yun po but yun. just for clarification, mga allegations na ito daw po ay legal or harassment, legal bullying daw po sa mga whistleblowers. Ito nga pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, hindi dapat wala silang ipinangangamba. Di ba? Ganun lang yan. Ako, I've been in this road before. May mga allegations ako. Di ba, nilabas ko sa media, kinasuhan din ako. E di doon ko nilabas yung aking ebidensya. E di ngayon, na-dismiss na ang karamihan. Di ba? So ito yung pagkakataon nila. Kung nagsasabi sila ng totoo, di ito yun. Dapat wini-welcome nila. sir, just for clarification, yung sinabi niyo po na nakatanggap kayo na yung iba sa 18 Marines ay gusto nang bumigay. Yun po bang information na yun ay natanggap ninyo after nilang mag-appear sa NBI? Yes. Apo. So yun po yun. Okay? So, yeah. Sa plano po ninyong pagsasampa ng sunod na cyber libel case, paano niyo masisiguro na hindi makikita ng publiko bilang pananakot po ng mga kito? Anong gagawin ko? Lulunukin ko yung mga kasinungalingan nila? Di ba? Dapat alam nila yung pinasok nila. Na pagka gumawa sila ng ganyan, merong consequences yan. Di ba? Hindi pwedeng gano'n na lang. Magpe-press con ka tapos gigibain mo yung mga reputasyon ng iba't ibang tao tapos okay ka lang, uuwi ka kung magkano man yung na ipangako sa'yo. Dala mo? Hindi pwede gano'n. Ganun lang po yan. Ano yung pagkakakilanlan, sir, nung sinabi niyo po nagtulak o nag-alok sa mga sa grupong to para lumabas, sir? Hindi ko na lang muna ipe-preempt, pero lalabas yan within the next Sir, few nasabi weeks. ba nila yung amount? Magkano yung in-offer sa kanila? Sinabi nung mga dating kasamahan nila. Magkano, sir, yung figure Hindi. po? Basta hindi ko na lang muna ipe-preempt. Darating tayo dyan at may ongoing investigation.
Sir, Okay. yung ibabaliktad doon sa 18. Meron. Okay. Meron dun sa 18, tapos meron dun sa mga dati nilang kasamahan. Ito yung sinasabing 100. I'm not sure. Basta meron mga ganyan. Darating tayo sa punto na yon na ilalabas nila kung ano talaga yung totoong storya na nasa likod nung presko na yon. Okay? So, So, ito yan. po, ilan sa 18? Hindi ko muna sasabihin. Sila po yung hindi nagpirma ng affidavit sa NBI. Hindi, basta yun na muna. Ha? Yan na lang muna. Okay, maraming salamat po.